Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stanglong po. Lina't samahan nyo ako. I-workshop natin ito dahil kahapon nalaman ko or nag-message yung aking grupo na magkakaroon ng exhibit ng mga bonsai. Okay? So bilang isang member ng Tarlac Bonsai Society, kailangan nating suportahan yung ating club. Parang ikaw, agoy. Kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Okay? So napagdesisyonan ko na ito yung aking isasali, ang aking santan, dahil medyo malayo yung lugar. Mahirap magdala ng isang puno kung ang dadalhin mo yung katulad yung nandito sa likod na kailangan talaga ng manpower. Okay? So napagdesisyonan ko na ito yung dadalhin ko, mas magaan, hindi gaanong mabigat. Okay? Dahil si Bonsai Stanglong po, nakita nyo naman, hindi siya nakakabuhat. Okay, makikisuyo na lang ako sa mga kasamahan ko doon pagdating doon para buhatin. Okay? So ilalagay natin doon sa workshop area para maayos na dito sa parting baba. Okay? So let's go. Ayan, ipabuhat natin sa pogi kong anak. Yan, Unico Iho yan. Nag-iisang anak. Yan, siya yung katulong ko sa pagbubuhat kapag ang bonsai na pwedeng buhatin ng isang tao. Ayun, doon ang aking santan, dadalhin doon sa workshop area kung saan ako palaging gumagawa ng bonsai. Yan, so nandito tayo sa workshop area. Itong inilagay nating tela na ito, tatanggalin natin para palitan ng moss. Okay? Makikita natin dito ang kanyang ugat kung nagsilabasan na. Ayan. Nandito pa yung mga ano natin, no? Yung kamyas na inilagay. Yun. Kaya nilagyan natin ng tela para maiwasan yung pagguho o erosion ng lupa sa ating halamang bonsai. At the same time, makontrol din natin yung pagtuyo. Agoy, tagtuyot. Para makontrol yung tagtuyot, lagyan ng tela. Para sa ilalim, palaging basa. Agoy, agoy, agoy. At lagyan ng putik. Bakit putik ang inilalagay natin? Para kumapit ang ating ilalagay na carpet moss. Dahil ang medium or lupa ng ating halamang bonsai, ito ay may buhangin. So kapag ilagay natin yung moss, hindi yan kakapit dahil ito ay madaling matuyo. So kapag putik ang ilagay natin, mas matagal yung buhay ng moss dahil napapanatili niya yung moisture or basa. Agoy. Basa na naman. Ayan. So ganito ang ginagawa ng bonsai bago ipunta sa exhibit or show. Kailangan i-landscape ang ilalim nito para pag-present mo ng iyong bonsai, ito ay presentable. So bakit natin nilalagyan ng moss? Ang moss ay inire-represent niya yung grass. Ayan. Kunwari, ang puno mayroong damo sa ilalim. Yun ang dahilan kung bakit nilalagyan natin ng moss ang isang bonsai. Ito yan, kunting ayos na lang sa mga inilagay nating putik para naman magkaroon ng forma yung
lupa. Pangit naman tignan kung straight lang na umbok ang ilalagay nating lupa. So kunting ayos na lang yan at maglalagay na tayo ng moss. So yan, pagkatapos natin malagyan ng putik, lagyan natin ng carpet moss. Okay? Ang carpet moss, ito yung nakikita o nakukuha sa mga puno ng akasya. Ayan. So nagpakuha pa si Bonsai Stan Lumpo ng ganito para malagyan yung kanyang bonsai. Yan, kailangan mong diinan para kumapit yung ating ilalagay na moss. So paikot lang yan, nalagyan natin para pantay. Tignan, may green sa taas, may green sa baba. Yan. So ganito ang ginagawa ng bonsai kapag mag-landscape. So kung makikita nyo, ang mga bonsai, lahat ng bonsai ay itinatanim sa buhangin or mayroong pebbles. At nilalagyan lang ng lupa or putik sa ibabaw kapag ito ay dadalhin sa exhibit or show for the purpose nun para kumapit ang moss na ilalagay natin. Yan, so take note na lahat ng bonsai ay itinatanim sa buhangin or yung buhangin na mayroong pebbles. Yan, and then yung lupa ibabaw na lang yan katulad ng ginagawa natin ngayon. Yan, ikot lang natin at diinan. Buti pa ang moss kapag ito ay pinakapit, kumakapit. Pero yung pag-ibig niya, agoy. Sa iba, kumapit. Ayun. Natapos na nating lagyan ng moss dito sa baba. So nabuhay yung baba. Okay? So dapat ang bonsai is balancing. May green sa taas, may green din sa baba. Okay? Ito yung kanyang kinalabasan. Ito yung magiging kanyang itsura. Kung iikutin natin ng 360, ito yung kanyang itsura. Ayun, gumanda na. Naalala ko tuloy ang Team Magaganda at Team Kubo para kayong Santan Agoy. Yan. Okay? So, nag-iba na yung kanyang ganda. Ilalagay natin sa kanyang stand, bonsai stand, kasi pag show, dapat may bonsai stand. Okay? So, bago natin ilagay sa bonsai stand, ipakita muna natin yung kanyang itsura noon. So, kalkalin natin yung kanyang unang video para makita nyo yung kanyang pagbabago hanggang sa maging ganito. Okay? Flashback. Ito yung kanyang itsura noon. So, makikita natin dito, nasa training pa lang siya. Yan. Magtatanggal tayo ng mga lumagpas na sanga para maiporma natin ulit mamaya. So, magtanggal tayo dito ng dahon, kalbuhin natin ito para pag wire natin, ito ay makikita natin yung kung saan dadalhin ang sanga. Yan. At ito na, after natin makalbo, ito na yung panahon para i-wire ulit natin. Iporma, ipunta yung mga sanga kung saan dapat ipunta. Pilapan yung mga butas para buo siyang tignan pag ito ay nagkadahon na. So ito ang kanyang itsura pagkatapos na i-wire. End of flashback. So ayan, nakita nyo na yung kanyang itsura noon
hanggang sa naging ganito. Okay? Ito na yung kanyang magiging itsura kapag ilagay natin sa bonsai show. So mayroon siyang bonsai stand and then yung ating halaman. Okay? So ito yung kanyang tsura. So camera, ipakita mo yung kanyang ganda. Ayun, kitang-kita ang kanyang alindog agoy. So, mas maganda sana ito kung hitik sa bulaklak. Pero gayon pa man, isa-isa lang yung lumabas. Ito na kasi yung magaan para sa akin, para ipunta doon sa exhibit. So, antayin na lang natin ito na mag-bloom at ipapakita ko din sa inyo kung ano yung kanyang itsura. Ayun! So nakita nyo na yung kanyang itsura. Good luck kay Santan. So pang support lang tayo para masaya naman ang ating grupo, makipag-participate tayo. Okay? So maraming salamat. At nakarating na naman tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Bye-bye!